Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1101. Ang lalong ikinagalit ng mga tao sa sasakyan ay hindi umaalis ang sports car matapos silang mabangga. Sa halip, patuloy itong nagmamaneho sa harap nila, na pinipigilan silang sumulong. Bukod dito, unti-unti pa ring bumababa ang bilis na para bang pinipilit silang huminto. Ihinto mo ang sasakyan. Gusto kong makita kung sino ang nagmamaneho. Kinain niya siguro ang puso ng oso at bitukan ng leopardo para maglakas loob na hamarang sa dinadaanan natin. Mabangis na sabi ng binata na may pagnanasa sa mukha. Kitang-kita ang layunin ng kabilang partido. Parang gusto niyang i-provoke ang mga ito. Tila naramdaman ng matipunong binata na may mali at may gustong sabihin. Gayunpaman, bumagal na ang pagmamaneho ng binata at handa nang huminto. Imposibleng hindi tumigil. Hindi masyadong malawak ang daan dito. Halos hindi nito mapapadaan ang dalawang sasakyan na magkatabi. Gayunpaman, ang sports car sa harap ay nakaharang sa harap nila. Kahit saan sila magpunta, pupunta ang kabilang partido. Obviously, ayaw nilang palampasin sila. Gusto nilang lampasan, ngunit hindi nila magawa. Pagkahinto ng van, may ilang tao na bumaba sa sasakyan. Kasama nila ang binata na nagmamaneho. Gusto niyang makita kung sino ang nagmamaneho ng sports car. Napakayabang niya talaga. Napakaraming tao sa kanyang tabi. Isang magandang pagkakataon yun para turuan ng leksyon ang kabilang partido at ipaalam sa kanya na hindi siya maaaring maging mayabang kahit mayaman siya. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay agad ding huminto ang sports car. Isa pa, mabilis na bumukas ang pinto. Isang binata ang lumabas sa loob at naglakad papunta sa kanila. Anak, ikaw ba ang nagmaneho ng kotse? Sinusubukan mo bang ligawan si kamatayan? Nagbabakasakali ka talagang hamarang sa daan namin. Matapos lumapit kay Huang Feng ang binata na may mapang-akit na mukha, itinuro niya si Huang Feng habang nagmumura pa rin. Gayunpaman, ang taong dumating ay may malungkot na mukha. Mabilis na nagunat ang kanang kamay at hinawakan ang palso ng binata. Pagkatapos mag-react ang binata, pumihit siya ng husto. Ang lahat ng naruroon ay malinaw na nakarinig ng kotse na tunog. Halatang halata. Agad na nagpakawala ng parang baboy ang binata. Sabay lumuhad ang buo niyang pagkatao, at namutla ang mukha niya. Bahagyang natigilan ang natitirang ilang tao. Hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay talagang mas hindi makatwiran kaysa sa kanila at direktang gumawa ng isang hakbang. Gayunpaman, agad silang nag-react. Mayroong ilang mga tao sa kanilang panig, at ang kabilang partido ay isang tao lamang. Ano ang dapat katakutin? Brat, nililigawan mo si kamatayan. Pagkasabi niyan, sabay silang sumugod patungo sa nanghihimasok. Bagamat hindi nila alam kung bakit direktang sasalakayin sila ng nanghihimasok, kailangan nilang lumaban at ipaalam sa nanghihimasok kung gaano katanga ang kanyang pag-uugali. Yun lang talaga ang gusto kong sabihin sa'yo. Sa pagharap sa pagkubkob ng maraming tao, hindi nagbago ang ekspresyon ng taong iyon. Hindi lang siya nakatakas sa takot, hinarap niya rin sila ng direkta. Ang kanyang kanang paa ay sumipa, at sa sumunod na segundo, ang kanyang kanang paa ay nakipag-ugnayan sa isa sa baba ng mga tao. Sa isa pang kotse na tunog, agad na pinalipad ang katawan ng taong iyon. Nakumpleto pa niya ang isang 360 degree na pagliko sa hangin na medyo mahirap. Pagkalapag, tinakpan pa niya ang ilong. Maliban sa mapaungol sa sakit, wala siyang ibang magawa. Matapos magtagumpay ang taong iyon, hindi na siya tumigil. Sumugod siya sa crowd at sinuntok sa kaliwat kanan. Wala pang 10 segundo ay natamba na lahat yung mga gangster na mukhang maraming tao. Tsaka basta nabugbog yung mga yun, pagkadapa, hindi na agad makabangon. Malinaw na, walang awa ang kalaban. Sino ka? Bakit mo binubugbog ang ating mga tao? Sa oras na ito, tanging ang magiting na binata sa grupo ng mga gangster ang hindi pa bumagsak sa lupa. Dati, nang bumaba sa sasakyan ang iba para turuan ng leksyon si Huang Feng, nanatili siya sa kotse para bantayan si Zhu Zaiyu, kaya hindi siya nakisali. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa ilang paghinga lang, lahat ng kasama niya ay bumagsak sa lupa.
Kitang-kita niya sa sasakyan na mabilis at walang awa ang pag-atake ng kabilang partido. Ang kanyang mga kasamahan ay walang kahit katiting na silid upang lumaban sa harap ng kabilang partido. Sa mga oras na ito, wala siyang choice kundi ang bumaba ng sasakyan dahil naglalakad din ang kabilang partido dito. Nangangahulugan ito na bagaman ang kabilang partido ay nagturo sa ilan sa kanila ng isang leksyon, hindi niya balak na umalis. Kailangan niyang lumabas ng sasakyan. Hindi sinagot ng kabilang partido ang tanong niya. Sa halip, muli itong binilisan at sumugod sa kanya. Wala siyang choice kundi mag-defensive posture. Ang kabilang partido ay sumugod sa kanya ng ganito. Halata namang hindi siya nagmamadaling makipagkaibigan sa kanya. Gayunpaman, kahit na ang taong iyon ay may ilang mga kasanayan, tila hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng kabilang partido. Naitapon lang ang kanyang kamao, ngunit ang kabilang partido ay bahagyang pinilipat ang kanyang katawan at umiwas sa kanyang atake. Pagkatapos nito, hinawakan ng kabilang partido ang kanyang braso gamit ang kanyang kanang kamay at hinayla siya sa kanyang harapan. Ang kanyang katawan ay nakasandal sa kabilang partido nang hindi mapigilan. Bang! Nang haharapin na niya ang kabilang partido, itinaas ng kabilang partido ang kanyang tuhod at yumuko ito, na hinampas ito sa kanyang tiyan. Naramdaman niya agad ang pagkulo ng kanyang tiyan. Tila nabaluktot ang kanyang bituka sa pag-atake ng kabilang partido kanina lang. Biglang namula ang mukha niya. Bang! Ito ay isa pang pag-atake mula sa parehong posisyon. Noong una, may tiwala siya sa kanyang kakayahan. Naisip niya na kahit na hindi siya manalo laban sa kabilang partido, maaari siyang lumaban sa isang tabla sa kabilang partido. Sa oras na ito, napagtanto niya na siya ay ganap na mali. Mahina pa rin siya sa harap ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay tila hindi ginamit ang kanyang buong lakas. Madali lang niya itong hinarap, at wala man lang siyang kakayahang lumaban. Matapos ang dalawang magkasunod na pag-atake, tuluyang nawala ng kakayahang umatake muli ang binata. Casual siyang itinapon ng kabilang partido na parang nagtatapon ng basura. Agad na tinakpan ng binata ang kanyang tiyan at nanatiling hingal sa lupa, umaasang maibsan ang kanyang sakit. Sa pagkakataong ito, binuksan na ng taong dumating ang pinto ng van. Matapos makita ang sitwasyon sa loob, ang taong naging seryoso sa lahat ng oras na ito ay nagpakita ng isang ngiti. Noon lang napagtanto ng mga hooligan na ang taong ito na parang hari ng impyerno ay talagang ngumiti ng napakatingkad. Siyempre, sa oras na ito, naiintindihan din nila na ang taong ito ay tila dumating para sa taong nasa kanilang sasakyan. Pumasok ang tao sa van at pinunit ang tape sa bibig ni Zhu Zaiyo. Pagkatapos, gusto niyang pakawalan si Zhu Zaiyo. Huang Feng, alam kong darating ka. Iniligtas mo na naman ako. Sa sandaling makalaya si Zhu Zaiyo, sumugod siya sa mga bisig ng tao. Bagamat bakas pa rin sa mukha niya ang pagtataka, mas may ngiti sa mga oras na ito. Ang taong ito ay si Huang Feng. Binilisan niya ang takbo at sa wakas ay nakita niya ang van ng kanyang target sa lugar na ito. Pagkatapos nito, pinilit niyang huminto ang van, na nagresulta sa ganitong eksena. Kabanata 1102, sa oras na ito, ang mga taong nakahandusay sa lupa ay sa wakas ay nakatitiyak na hindi sila binugbog ni Huang Feng nang walang dahilan. Halatang sinusubukan niyang iligtas si Zhu Zaiyo, bagamat hindi nila alam kung bakit mabilis silang nahanap ni Huang Feng. Okay, bumaba ka muna. Tatanungin ko ang mga taong iyon, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo. Okay, sagot ni Zhu Zaiyo. Pagkatapos noon, naglakad si Huang Feng sa mga taong iyon at sinabing, sabihin mo sa akin, sino ka at bakit mo siya nahuli. Gayunpaman, hindi nila sinagot ang tanong ni Huang Feng. Sa halip, ang isa sa mga binata ay masyadong mayabang sa oras na ito. Anak, tapos ka na. Patay ka. Hindi ka namin pababayaan. Ganun ba? Hindi mo ba ako pakakawalan? Bakit ayaw mo akong pakawalin? Lumakad si Huang Feng sa gilid ng taong iyon at sinabing may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Ang hindi nakakapinsalang hitsura sa kanyang mukha ay isang bagay na hindi akalain ng mga hindi nakakaalam na ang isang maaraw na binata ay magiging napakalupit sa kanyang mga aksyon. Nang may sasabihin ang taong iyon, tinapakan ni Huang Feng ang kanyang kamay gamit ang isang paa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinalakas ang puwersa at umikot ng dahan-dahan. F***, ilayo mo yang paa mo. Alisin mo yan. Masakit.
Ang taong iyon ay patuloy na umiiyak. Gayunpaman, hindi natinag si Huang Feng. Dahan-dahan pa rin niyang nilakasan ang puwersa. Naririnig pa ng mga tao sa paligid ang tunog ng mga buto. I'll tell you whatever you ask. Alisin mo yang kamay mo. Mabilis na humingi ng awa ang taong iyon. Sa pagkakataong ito, puno na ng luha at uhog ang mukha niya. Siya ay tumingin lubhang miserable. Hindi ba okay lang kung sinabi mo kanina? Hinihiling mo talaga, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilayo ang paa niya. Mabilis na binawi ng taong iyon ang kanyang kamay, ngunit hindi na siya nang ahas na makipag-usap pabalik kay Huang Feng. Tell me, who are you? Bakit mo siya gustong hulihin? May kasabwat ka ba? Tanong ni Huang Feng. Pagkatapos noon, tapat na ipinaliwanag ng binata kay Huang Feng na nasa ilalim sila ng utos ng kanilang amo na hulihin si Zhu Zaiyu. Ang kanilang amo ay si Brother Hao. Kung bakit gusto nilang hulihin si Zhu Zaiyu, hindi nila alam. Alam lang nila na pagkatapos nilang mahuli, ipapadala nila siya sa isang abandonadong gusali sa malapit. Pagkatapos, personal na darating ang kanilang amo. Kuya Hao, bulong ni Huang Feng sa sarili. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa ganoong tao, ngunit pagkatapos ay naisip niya si Tianjun. Dapat ay mayroon siyang kaunting pangunawa sa gayong tao. Kaya, tinawagan ni Huang Feng si Tianjun at nagtanong tungkol kay kapatid na Hao. Oo naman, alam ni Tianjun na si Brother Hao ay isa ring maliit na gangster. Mayroon siyang ilang mga kampan, ngunit hindi sila masyadong makapangyarihan. Pagkatapos noon, nagkusa sila na paboran siya at gusto siyang umasa, ngunit hindi niya tinanggap. Bakit ka ba biglang nagtanong tungkol dito? Na-offend ka ba niya? Sinabi ni Tianjun, gusto mo bang kumuha ako ng ilang tao para turuan siya ng leksyon? May konting conflict. Gusto talaga nitong kidnapin ang kaibigan ko, sabi ni Huang Feng. He is really bold. This guy don't want to live anymore. Sabi ni Tianjun. Napakalinaw niya tungkol sa mga kakayahan ni Huang Feng. Ang kapatid na Hao na ito ay talagang pinukaw si Huang Feng ngayon. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Sige, ako na ang bahala dito. Sabi ni Huang Feng. Sa una, naisip niya na ang kapatid na Hao na ito ay isang malaking shot. Sa huli, isa lang siyang maliit na hipon. Gayunpaman, si Huang Feng ay naguguluhan din. Bakit gustong hulihin ng kapatid na Hao na ito si Zhu Zaiyu? Ayon sa mga lalaking ito, hindi pa nila kilala si Zhu Zaiyu noon. Hindi man lang nila alam ang pangalan niya. Binigyan lang sila ng kanilang kapatid na Hao ng larawan ni Zhu Zaiyu at hiniling sa kanila na maghintay sa gate ng paaralan upang makahanap ng pagkakataong makuha si Zhu Zaiyu. Buti na lang at darating mamaya ang kapatid na Hao na kanilang pinag-uusapan. Malinaw niyang naitanong, sumakay na kayo sa kotse. Sinong nagmamaneho kanina? Continue to drive, sabi ni Huang Feng sa mga gangster na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos, lumingon siya kay Zhu Zaiyu at sinabing, marunong ka bang magmaneho? Mayroon akong lisensya sa pagmamaneho, ngunit bihira kong gamitin ito, sabi ni Zhu Zaiyu. Ayos lang, I drive mo ang kotse ko at sumunod ka sa likod, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu. Ang aking mga kasanayan ay hindi masyadong mahusay. Natatakot akong mabangga ko ang iyong sasakyan, nahihiyang sabi ni Zhu Zaiyu. Okay lang, hindi masisira ang sasakyan ko, nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, sinundan ni Huang Feng ang mga taong iyon sa van, habang si Zhu Zaiyu ay nagmaneho ng kanyang sasakyan at sumunod sa likuran. Ang grupo ay patuloy na sumulong ayon sa nakaraang ruta. Dahil sinabi ni Brother Hao na malapit na silang makarating sa abandonadong gusali, handa si Huang Feng na maghintay roon para lumitaw siya. Buti na lang at hindi kalayuan ang abandonadong gusali sa kanilang kinaroroonan. Wala pang 5 minuto, dumating na sila. Hiniling ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu na imaneho ang sasakyan sa likod ng gusali. Pagkatapos, inakay niya ang mga taong iyon papasok sa gusali. Nang bumaba si Zhu Zaiyu sa sasakyan, malinaw na nakahinga siya ng maluwag. Sa buong paglalakbay, natakot siya ng walang kabuluhan. Natatakot siya na mapinsala niya ang kotse ni Huang Feng dahil sa kanyang mahinang kasanayan sa pagmamaneho. Gayunpaman, medyo stable ang sasakyan ni Huang Feng. Kahit nakatamtaman ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho, nagawa pa rin niyang i-drive ito ng tuloy-tuloy.
Kailangang malaman ng isa na ang mga kondisyon ng kalsada ay hindi maganda sa lahat, ngunit hindi siya nakakaramdam ng maraming bukol. Pagkatapos ay parada ni Zhu Zaiyo ang sasakyan, pumasok din siya sa gusali. Sa oras na ito, hiniling ni Huang Feng sa mga taong iyon na lumuhod habang nakahanap siya ng lugar na mauupuan at hinihintay na lumitaw si kapatid na Hao. How was it going to the company today? Did you feel uncomfortable? Si Huang Feng ay hindi nakaramdam ng kaba. Sa halip, nag-aalala siya sa sitwasyon ni Zhu Zaiyo sa kumpanya. Hindi, ang mga tao sa kumpanya ay medyo magagaling. Si Chief Zing ay nag-ayos ng lahat ng napakahusay, sabi ni Zhu Zaiyo. Tumango si Huang Feng at sinabi, magsushoot ang kumpanya ng isang pelikula at isang palabas sa TV. Magkakaroon ka ng cameo appearances dito. Huwag kang mabalisa. Una, mag-ipon ng ilang karanasan at matuto mula sa iba. Okay, natatakot lang ako na hindi ako kumilos ng maayos, sabi ni Zhu Zaiyo. I always thought that you were a very confident person. Bakit ang unconfident mo ngayon? Nakangiting sabi ni Huang Feng, okay lang. Hanggat handa kang magsumikap at matuto, tiyak na wala kang problema. Sa pagkanta naman, hahayaan kong turuan ka ni Bindian pagkatapos niyang ilabas ang kanyang album. Okay, seryoso akong mag-aaral kay Miss Bindian, saad ni Zhu Zaiyo. Hindi niya inaasahan na ang girlong hinanap sa kanya ni Huang Feng ay si Li Bindian. Isa itong paggamot na wala sa mga pangatlo o pang-apat na antas na mga celebrity. Kung hindi niya ito pahalagahan, ipapahiya niya si Huang Feng. Nagkwentuhan silang dalawa at naghintay. Para naman sa mga hooligan na iyon, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tumakbo. Alam nila na masyadong malaki ang pagitan nila ni Huang Feng. Kung sila ay lumaban ngayon, sila ay humihingi ng pambubugbog. Makalipas ang halos 10 minuto, narinig ni Huang Feng at ng iba. Paang tunog ng sasakyan sa labas. May humantong sasakyan sa entrance ng building. Mukhang lumitaw na ang taong hinihintay natin, nakangiting sabi ni Huang Feng kay Li Bindian. Kabanata 1103, Where are they? Where the hell did they all went? Hindi pa lumilitaw ang tao sa labas, ngunit pumasok ang boses. Pagkatapos noon, nakita ni Huang Feng at Zhu Zaiyo ang isang matabang lalaki na may mabangis na mukha na pumasok. Nang makita ng kabilang partido ang sitwasyon sa loob, halatang natulala siya. Bakit nakaluhod ang mga kampan ko dyan? Sino ang 2 taong nakaupo doon? Oh, isa sa kanila ang target ko this time, si Zhu Zaiyo. Ngunit, Sampain, sino ang ibang lalaki? Hindi siya mukhang pamilyar. Isa pa, masyado pa siyang bata. Sino ka? Ang taong dumating ay si Kuya Hao. Gayunpaman, matapos makita ang sitwasyon sa gusali, tumayo siya sa pintuan at hindi nagpatuloy sa pagsulong. Ako. Kaibigan ako ni Zhu Zaiyo. Tumayo si Huang Feng at mahinang nagsabi, dahil nandito ka, bakit hindi ka pumasok? Panipi, anong ginawa mo sa kanila? Sinulyapan ni Brother Hao ang mga kababata na nakaluhod sa lupa at hindi nang ahas na kumilos. Wala lang, gusto nilang agawin ang kaibigan ko kaya kumilos ako at tinuruan ko sila ng kaunting leksyon. Nakangiting sabi ni Huang Feng, syempre, bilang pinuno nila, dapat ikaw ang nag-ayos nito, di ba? E ano naman kung ako yun? Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Malakas na sabi ni Kuya Hao. Hindi alam kung talagang hindi siya natatakot kay Huang Feng, o kung nabluff siya para palakasin ang kanyang loob. Okay, I won't talk nonsense with you. Tell me, bakit mo inagaw ang kaibigan ko? Dahan-daang naglakad si Huang Feng patungo sa kabilang partido at sinabi. Habang naglalakad si Huang Feng sa mga allipiers na iyon, ang magiting na binata ay biglang nataranta, naglabas ng punyal mula sa kung saan, at mabangis na sinaksak patungo sa likod ni Huang Feng. Huang Feng, mag-ingat ka! Gulat na sigaw ni Zhu Zaiyo. Nang makita ni kapatid na Hao ang pagkilos ng kanyang kababata, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Para bang nakita na niya si Huang Feng na nasugatan at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, halatang bigo siya. Inilagay ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay sa likod ng kanyang likod at ginamit ang 2 daliri upang mahigpit na kurutin ang punyal ng kalaban. Yung taong yun halatang ayaw sumuko. Pilit niyang sinubukang isaksak ang punyal pasulong, ngunit napagtanto niyang hindi niya ito may galaw. Mukhang hindi sapat yung lesson na binigay ko sa iyo kanina. Lumingon si Huang Feng at tumingin sa kabilang partido.
Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang palad at hinampas ang dibdib ng kabilang partido, na nagpalipad sa kabilang partido. Pagkalapag sa lupa, ang kabilang partido ay hindi na nagkaroon ng oras na sumigaw bago nahimatay. Ang mabangis na pag-atake ni Huang Feng ay naging dahilan upang ang natitirang mga tao na handang gumawa ng hakbang ay huminahon kaagad. Malinaw, ang lakas ni Huang Feng ay lumampas sa kanilang pangunawa. Sa kabilang banda, nang makita ni Brother Hao na pinalipad ni Huang Feng ang kanyang kababata, tumalikod na siya at tumakbo palabas. Wala na siyang panahon para tingnan kung ano ang nangyayari sa kanyang kababata. Malinaw, ang pag-atake ni Huang Feng ay natakot sa kanya. Sinusubukang tumakbo, bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili habang tinitingnan ang namamaga na figure. Bagamat bloated ang lalaki, hindi naman mabagal ang takbo niya. Hindi siya hinabol ni Huang Feng. Sa halip, ibinato niya sa kanya ang punyal na naagaw niya lang. Lumipad ang punyal patungo sa lalaking may malamig na liwanag. Halos magkasabay ang mga hiyawan. Ang punyal na inihagis ni Huang Feng ay tumpak na tumagos sa kanang paa ng lalaki. Dahil sa sobrang sakit ay agad siyang natamba. Lumapit si Huang Feng, binuhat siya, at inihagis sa kanyang mga kampan. Boss, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng isa sa mga kampan. Mukha ba akong okay sa'yo? Umungol si Kuya Hao. Ang kanyang kanang binti ay laging dumudugo. Dahil sa sobrang pagkawala ng dugo ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Say it, bakit mo inagaw ang kaibigan ko? Kung hindi mo sasabihin, I don't mind na magbutas pa ng ilang butas sa katawan mo. Si Huang Feng ay muling nakahanap ng lugar na mauupuan. Tumingin siya sa kabilang partido at walang pakialam na sinabi. Para siyang nakikipag-chat sa kabilang party. Nakita ni kapatid na Hao ang walang pakialam na ekspresyon ni Huang Feng at nakaramdam ng lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakita niya ang maraming tao na nagyayabang tungkol sa kung gaano sila kalakas at kabangas. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tulad ni Huang Feng, na nanakit ng mga tao na parang nakikipag-chat. Gayunpaman, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Huang Feng. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kung hindi siya makikipagtulungan, tiyak na gagawin iyon ni Huang Feng. Si Yin Guang ang nagbayad sa akin para kidnapin siya, matino na sabi ni Brother Hao. Yin Guang, hindi maalala ni Huang Feng kung sino ang taong ito. Tumingin siya kay Zhu Zaiyo. Umiling din si Zhu Zaiyo. Obviously, hindi niya rin siya kilala. Siya po, manager po siya ng Starlight Entertainment. Nakilala ko po siya dati sa bar, sabi ni Kuya Hao. Sa pagsasalita tungkol sa Starlight Entertainment, naunawaan ni Huang Feng at Zhu Zaiyo na itong si Yin Guang ay si Manager Yin. Noong panahong iyon, alam lang ni Zhu Zaiyo na ang kabilang partido ay si Manager Yin, ngunit hindi niya alam ang buong pangalan nito. At pagkatapos, ano ang ginawa niya pagkatapos niyang hilingin sa iyo na agawin siya? Patuloy na nagtanong si Huang Feng. I don't know. He knew that I had to kidnap her and then call him. Umiling si Kuya Hao at sinabing, okay, tawagan mo siya ngayon at sabihin na siya ay kinidnap, sabi ni Huang Feng. Si kapatid na Hao ay natural na hindi ng ahas na tumutol. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kabilang partido. Manager Yin, inagaw ko na siya para sa'yo. Ano ang susunod nating gagawin? Direktang binuksan ni Brother Hao ang speakerphone, kaya narinig din ito ni Huang Feng at ng iba pa. Inagaw mo siya, magaling yan. Ang B** na iyon ay talagang naglakas loob na lumaban. Tingnan natin kung paano siya tumakas sa pagkakataong ito. Dumating ang boses ni Manager Yin. Parehong pamilyar sina Huang Feng at Zhu Zaiyo sa kanyang boses. Si Manager Yin talaga iyon. Hingin ang numero ng taong nagligtas sa kanya noong huling pagkakataon, patuloy ni Manager Yin. Tumingin si Brother Hao kay Huang Feng. Hindi rin niya alam ang eksaktong sitwasyon. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay naunawaan na si Manager Yin ay nakakuha ng isang tao upang kidnapin si Zhu Zaiyu para sa kanya. Maaaring hindi niya ito mahanap, kaya napagpasyahan niyang agawin si Zhu Zaiyu. Kung tutuusin, alam niya kung nasaan si Zhu Zaiyo. Sinenyasan ni Huang Feng si Zhu Zaiyo na sabihin kay kapatid na Hao ang kanyang numero, at pagkatapos ay hayaan si kapatid na Hao na sabihin kay Manager Yin. Okay, Kuya Hao, this time salamat na lang sa iyo. Pupunta agad ako sa lugar mo.
Tulungan mo akong turuan ng leksyon ang isang tao. Hanggat hindi mo siya papatayin, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ginagaranti ako na makontento ka sa pera. Matapos makuha ni Manager Yin ang numero ni Huang Feng, lubos siyang nasiyahan. Tinanong niya ang kasalukuyang lokasyon ni Brother Hao at sinabing darating siya kaagad. Palagi niyang iniisip si Zhu Zaiyo sa kanyang puso. Bukod dito, gusto rin niyang makita si Huang Feng na binugbog ng sarili niyang mga mata. Gusto pa niyang talunin si Huang Feng gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa ganoong paraan, may lalabas niya ang kanyang galit. Pagkatapos noon, ibinaba ni Manager Yin ang tawag ni Kuya Hao. Gayunpaman, tumunog ang telepono ni Huang Feng. Ito ay isang hindi kilalang numero. Sa oras na ito, natural na naiintindihan ni Huang Feng na ang numerong ito ay kay Manager Yin. Kung tutuusin, halatang papunta sa kanya ang kabilang partido. Kabanata 1104, Hello, sino ito? Sinagot ni Huang Feng ang telepono ng natural. Huang Feng, right, naaalala mo pa ba ako? Ang boses ni Manager Yin ay nanggaling sa telepono. Sino ka? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Busy ako. Imposibleng maalala ko lahat. Naiinip na sabi ni Huang Feng. Hello, ako ang manager ng Starlight Entertainment na nahit mo sa Guoban Hotel last time. Naalala mo ba? Sabi ni Manager Yin. Ikaw kasi, ano bang problema? Gusto mo pa bang bugbugin? Sabi ni Huang Feng. Huang Feng, huwag kang mayabang. Sinasabi ko sa'yo, nasa kamay ko na ang babae mo. Kung ayaw mong ma-accident siya, mas mabuting maging masunurin ka. Sabi ni Manager Yin. Tiyak na naiintindihan ni Huang Feng na ang babaeng tinutukoy ni Manager Yin ay si Zhu Zaiyo. Hindi nagkamali ang lalaking ito. Si Zhu Zaiyo ang babae niya ngayon. Anong gusto mo? Huwag ka nang magtanong. Punta ka agad sa XX. Tandaan mo, mag-isa kang pumunta. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis, hahanap ako ng 100 malalaking lalaki para pagsilbihan mong mabuti ang babae mo. Mabangis na babala ni Manager Yin. Ang lugar kung saan niya hiniling na pumunta kay Huang Feng ay kung nasaan ngayon si Huang Feng at ang iba pa. Malinaw, hindi niya alam na narito na si Huang Feng. Gusto pa rin niyang gamitin si Zhu Zaiyo para takutin si Huang Feng. I advise you don't mess around. Kung hindi, baka mamatay ka ng masama. Sabi ni Huang Feng. Naglakas loob ka pa ring takutin ako sa mga oras na ito. Huang Feng, hindi ko alam kung sasabihin ko ba na ignorante ka o walang muwang. Bibigyan kita ng kalahating oras. Kung hindi ka lilito sa kalahating oras, maaari mong hintayin na kunin ang bangkay ng iyong babae. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Manager Yin ang telepono. Siyempre, hindi nang ahas si Manager Yin na pumatay ng tao. Naglakas loob siyang maghanap ng mga taong magtuturo kay Huang Feng at Zhu Zaiyo ng leksyon, ngunit hindi siya nang ahas na pumatay ng mga tao. Sinabi niya yun para lang takutin si Huang Feng at masunurin si Huang Feng na pumunta rito. Huang Feng, maghintay ka lang. Hindi ka ba napaka-powerful? I'm going to F*** your woman in front of you. Naisip ni Manager Yin sa kanyang puso habang nagmamaneho siya papunta sa suburb. Nang maisip niya ang mapang-akit na figure ni Zhu Zaiyo, naramdaman ni Manager Yin na malapit nang mawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Marami na siyang nakipaglaro sa mga babae, ngunit kung ikukumpara kay Zhu Zaiyo, hindi talaga siya makapagkumpara. Kaya naman, pinag-isipan na ito ni Manager Yin. Gaano man niya tinuruan ng leksyon si Huang Feng sa pagkakataong ito, dapat niyang F*** si Zhu Zaiyo. Ibinaba ni Huang Feng ang telepono, at ang sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng mapaglarong ngiti. Mukhang hindi mali ang hula niya kanina. Gusto talaga siyang turuan ni Manager Yin ng leksyon sa pamamagitan ni Zhu Zaiyo. Gayunpaman, ang taong iyon ay medyo masyadong kumpiyansa. Dapat maintindihan mo rin. Ang taong gusto ni Manager Yin na ituro mo sa telepono ay ako. May naiisip ka ba? Tumingin si Huang Feng kay kapatid na Hao at sa iba pa at sinabi. Hindi kami nangangahas. Mabilis na sabi ni Brother Hao at ng iba pa. Sa oras na ito, isinumpa na ni kapatid na Hao si Manager Yin hanggang sa mamatay sa kanyang puso. Talagang ginawa niya itong pukawin ng isang hari ng impyerno tulad ni Huang Feng. Ito ay mahusay. Hindi niya alam kung paano siya tuturuan ng ibang partido ng leksyon. Sige, huwag kang matakot.
Sinabi ni Huang Feng, paano ito? Kapag dumating si Manager Yin mamaya, ayaw kong madumihan ang aking mga kamay, kaya hahayaan ko kayong turuan siya ng leksyon. Alisin ang lahat ng paraan na karaniwan mong ginagamit upang pahirapan ang mga tao. Maunawaan, gusto kong binabangungot siya kapag iniisip niya ako in the future, kaya mo ba? Panipi, galit na galit si Huang Feng na talagang nang-ahas si Manager Yin na humanap ng gulo sa kanya at kay Zhu Zaiyo. Buti na lang at dumating siya sa oras na ito. Kung hindi siya dumating sa oras, kahit na mailigtas niya si Zhu Zaiyo sa huli, maaaring sinamantala si Zhu Zaiyo ng mga bastard na ito. Sa oras na iyon, kahit napatayin niya si Manager Yin, hindi na ito mababawi. Naiintindihan, kaya natin. Mabilis na tumango si Kuya Hao at nangako. Kahit na si Manager Yin ay may ilang mga koneksyon at kaunting pera, siya ay walang halaga kumpara kay Huang Feng, ang hari ng impyerno. Maaaring lampuin siya ni Huang Feng at ang iba pa. Bagamat may pera si Manager Yin, wala siyang magawa sa kanila. Sa makatuwid, hindi nahirapan si Brother Hao sa pagpili sa oras na ito. Si Huang Feng ay nasisiyahan pa rin sa saloobin ni kapatid na Hao. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan niyang turuan ng leksyon si Manager Yin. Kung hindi, iisipin niya talaga na madali siyang mabuli. Wala pang 20 minuto ay muli na namang narinig ang tunog ng sasakyan sa labas ng gusali. Obviously, dumating si Manager Yin. Kung tutuusin, napakalayo pa ng gusaling ito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi darating. Oo nga pala, si Manager Yin ay biglang lumitaw sa pinto. Tumakbo pa nga siya dahil nang maisip niya ang katawan ni Zhu Zaiyo, pakiramdam niya ay hindi siya makapaghintay kahit isang segundo. Gayunpaman, nang pumasok siya sa gusali, natigilan siya dahil ang tila makapangyarihang kapatid na Hao na kilala niya ay nakaluhod na ngayon sa harap ng isang binata, at ang binatang iyon ay talagang si Huang Feng na bumugbog sa kanya noong nakaraan. Si Zhu Zaiyo ay nasa tabi din ni Huang Feng sa oras na ito, ngunit halatang wala siya sa estado ng pagkidnap. Hao, Kuya Hao, anong nangyayari? Ang utak ni Manager Yin ay talagang hindi makaikot dito ng ilang sandali. Sa oras na ito, 2 tao talaga ang lumitaw sa pintuan ng gusali. Sila ang photographer at talent scout na magkasamang lumabas sa Guoban Hotel noong nakaraan. Unexpectedly, this time, magkasama na talaga silang lumabas. Dapat sumama sila kay Manager Yin. Hindi pa rin maintindihan ni Manager Yin kung ano ang nangyayari, ngunit ang talent scout na pumasok ay naunawaan ang nangyayari nang makita niya ang sitwasyon sa loob. Tumalikod siya at tumakbo ng hindi nag-iisip, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya na ang kanyang binti ay natama ng 2 beses na sunod-sunod. Biglang nawala ng balanse ang katawan niya at natamba. Gusto mo pa bang tumakbo pagkatapos pumunta dito? Sabi ni Huang Feng habang pinagpag ang bato sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, ibinato niya ang bato sa kanyang kamay. Si Manager Yin, na nakatulala pa rin, at ang photographer ay napaluhod lahat. Ano pa ang hinihintay mo? Pumunta ka at kalad ka rin sila. Sinabi ni Huang Feng kay Brother Hao at sa iba pa. Okay, sa oras na ito, tumayo si Brother Hao at ang kanyang mga tauhan at naglakad papunta kay Manager Yin at sa iba pa. Ang punyal sa binti ni kapatid na Hao ay inilabas. Tinulungan pa siya ni Huang Feng na pigilan ang pagdurugo. Kung hindi napigilan ang pagdurugo, baka mapilayan ang kanyang binti. Anong ginagawa mo? Hindi ako lalampas. Bitawan mo ako, hayaan mo, o tatawag ako ng pulis. Nagulat si Manager Yin, na kinaladkad pasulong, at napasigaw. Hindi niya inaasahan ang ganoong resulta. Dumating si Huang Feng sa kanyang harapan, at talagang nalutas niya si kapatid na Hao at ang iba pa, na ginawa nilang ipagkanulo siya. Tumahimik ka. Tinamaan ng isa sa mga kampa ni Brother Hao ang tiyan ni Manager Yin. Hindi niya matalo si Huang Feng, ngunit walang problema sa pagtuturo sa isang ordinaryong tao tulad ni Manager Yin ng leksyon. Ito rin ang nagparamdam sa kababata na parang nananakot muli ng mga tao. Kabanata 1105, matapos sip-A ng kanyang kampan, naging tapat si Manager Yin. Naiintindihan na niya ang nangyayari sa harapan niya. Nakipag-usap si Huang Feng kay kapatid na Hao at sa iba pa at pinakinggan sila sa kanya. Ngayong dumating siya dito, wala itong pinagkaiba sa pagpasok sa isang bitag. Huang Feng, nagkamali ako. Hinding-hindi ko na kayo guguluhin muli ni Zhu Zaiyo. Please let me go.
Si Manager Yin, na naiintindihan na kung sino ang tunay na boss dito, ay mabilis na humingi ng awa kay Huang Feng. Sa orihinal, walang problema si Huang Feng sa kanilang tatlo. Si Manager Yin ay umasa kay kapatid na Hao at sa iba pa noon. Sa kanyang opinyon, makapangyarihan si Huang Feng, ngunit kumpara sa mga gangster na ito, tiyak na hindi siya kasing galing. Sa makatuwid, nang ahas siyang maging napakayabang at gustong turuan ng leksyon si Huang Feng. Gayunpaman, ngayon ay tila masyado siyang nag-iisip. Si Huang Feng ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Si kapatid na Hao at ang iba ay walang kahit katiting na kakayahan na lumaban sa harapan niya. Kaya naman, matalinong pinili ni Manager Yin na humingi ng awa. Gayunpaman, nagpa siya na si Huang Feng na turuan ng leksyon si Manager Yin at ang iba pa. Paano niya sila hinayaan ng madali? Sa makatuwid, tumingin si Huang Feng kay kapatid na Hao at sinabing, "Sige, gawin mo. Ako ay nanunood. Huwag mo silang patayin." Sa totoo lang, maingat pa rin si Huang Feng. Kung hindi niya kayang pumatay, hindi siya papatay. Gayunpaman, upang parusahan ang isang tao, hindi kinakailangan na patayin sila. Minsan, ang pagiging buhay ay hindi mas mabuti kaysa sa pagiging patay. "Got it. Gagawin ko agad," mabilis na sabi ni Kuya Hao. "Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Turuan mo muna sila ng leksyon." Lumingon si kapatid na Hao at sinabi sa kanyang mga kampan. Pagkatapos noon, nagsimulang bugbugin ng mga kampan ni Brother Hao si Manager Yin at ang iba pa. Bagamat hindi kalaban ni Huang Feng ang mga kababatang ito ni Brother Hao, hindi ito mahirap na harapin si Manager Yin at ang iba pa. Si Manager Yin at ang iba pa ay binugbog nila. Hindi man lang sila nakatiis at napaiyak na lamang sila. Tungkol naman sa mga subordinate ni Brother Hao, lahat sila ay mga gangster. Madalas silang nag-aaway, kaya alam nila kung saan tatama. Maaari nilang ipadama sa kabilang partido ang sobrang hindi komportable at masakit, ngunit hindi sila malubhang masasaktan. Si Huang Feng ay nasisiyahan din dito, ngunit ang mga nasa harap niya ay halatang hindi sapat, kaya ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng nasisiyahang ekspresyon. Si kapatid na Hao ay nakatingin sa ekspresyon ni Huang Feng. Nang makita niyang walang pagbabago, alam niyang hindi pa nakakarating ang kahilingan ni Huang Feng. Kaya, tinawag niya ang lalaking may pervert na mukha noon at sinabi sa kanya, "Ilabas mo ang iyong mabubuting bagay at bigyan siya." Okay, walang kahit katiting na pagtutol ang kababata, ngunit may hindi maipaliwanag na kahulugan sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Manager Yin at sa iba pa. Tila naramdaman ni Manager Yin at ng iba pa na may mali, ngunit sa oras na ito, wala silang kahit katiting na kakayahang makatakas. Maaari lamang silang umasa na ang mga pamamaraan ng mga taong ito ay hindi magiging masyadong malupit. "Halika, kumain ka na." Ang mga anak ni Brother Hao ay tumingkayad sa harap ng tatlong tao at naglagay ng tableta sa bawat bibig nila. "Ano ang ibinigay mo sa amin?" Patuloy ang pag-ubo ni Manager Yin, umaasang may ubo ang tableta ngayon, ngunit halatang hindi siya nagtagumpay. Nakapasok na sa tiyan niya ang tableta. "May idadagdag sa saya. Enjoy it," sabi ng underling. Parang may naintindihan si Manager Yin. Kung tutuusin, may ginawa na rin siyang katulad noon. Alam niyang may mali, at pagkatapos ay naramdaman niyang nagsimulang uminit ang kanyang katawan. Nakita ni Huang Feng ang mga pagbabago sa katawan ni Manager Yin at ng iba pa, at naunawaan din niya kung ano ang ibinigay sa kanila ng underling ni Brother Hao. Sinabi niya sa kanyang puso na ang mga taong ito ay talagang maraming baluktot na paraan. Pagkatapos, lumingon siya kay Zhu Ziyu at sinabing, "Huwag kang tumingin. Ang mga bagay sa ibaba ay hindi angkop na tingnan mo. Pumunta ka sa kotse at hintayin mo ako." Okay, malinaw na naiintindihan ni Zhu Ziyu ang nangyayari. Bahagyang namula ang kanyang mukha, at pagkatapos tumugon kay Huang Feng, diretso siyang tumakbo palabas. Ang mga usapin dito ay dapat pangasiwaan ni Huang Feng. Pagkaalis ni Zhu Ziyu, ang mga katawan ni Manager Yin at ng iba pa ay nagkaroon ng mga halatang pagbabago. Namumula ang kanilang mga mata, at patuloy nilang pinupunit ang mga damit sa kanilang katawan. Para silang mga mababangas na hayop. Sa oras na ito, binitawan ng mga kampa ni Brother Hao si Manager Yin at ang dalawa pa. Bagamat sinunggaban nilang tatlo ang mga kampa ni kapatid na Hao at tila gustong punitin ang kanilang mga damit, sila ay sinipa sa lupa ng mga kampan.
Si Manager Yin at ang dalawa pa ay walang pagpipilian kundi ang paghiwalayin ang isa't isa. Bagamat alam nila sa kanilang mga puso na hindi nila ito magagawa, hindi nila makontrol ang kanilang pag-uugali ngayon. Kahit alam nilang hindi magagawa ang ganitong bagay, hindi nila mapigilan ang mga galaw ng kanilang mga kamay. Gusto lang nilang magbulalas ngayon. Pagkatapos ng ilang sulyap ni Huang Feng, tuluyan na siyang nawalan ng interes. Naiinis siya sa ganoong eksena. Malamang, ang bagay na ito ay magiging isang matagal na bangungot para kay Manager Yin at sa iba pa pagkatapos nito. Hindi sila maglalakas loob na isipin ang pakikitungo muli sa kanya at kay Zhu Zaiyu. Okay, I'll leave the matters here to you. Aalis muna ako. Tumayo si Huang Feng at sinabi kay kapatid na Hao. Okay. Ingat, Boss Huang. Magalang na sabi ni Kuya Hao. Sa mga salita ni Manager Yin kanina, alam na niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang pag-iisip na gumanti kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao sa kanyang panig ay hindi katugma para kay Huang Feng. Kung muli nilang i-provoke si Huang Feng, nililigawan nila si kamatayan. Tumango si Huang Feng. Nakikita rin niya na ganap na nawala si kapatid na Hao sa kanyang dating puot. Malinaw, ang taong ito ay hindi tanga hanggang sa puntong hindi na siya magagamot. Gayunpaman, hindi pa rin komportable si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi natatakot si Huang Feng sa pag-atake sa kanya. Natakot siya na atakihin nila ang babaeng nasa tabi niya, kaya sinabi niya kay Kuya Hao, ayoko nang maulit ang bagay ngayon. Kung hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. We won't dare again. Mabilis na saad ni Brother Hao, kung hindi dahil sa lalaking Yin na iyon, hindi ko sana inatake ang babae ni Boss Huang. Okay, tandaan mong isave ang video dito. Sabi ni Huang Feng at umalis. Tulala na tumingin si Brother Hao sa likod ni Huang Feng. Tulad ng para kay Manager Yin at sa iba pa, sila ay nag-asawa pa rin na parang mga hayop sa lupa. Kuya Hao, narinig ko siyang nakikipag-usap kay Tianjun sa telepono noon, nagtatanong tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Sa oras na ito, ang magiting na binata ay lumapit sa tabi ni kapatid na Hao at nagsabi. Sinong Tianjun? Hindi nag-react si Kuya Hao ng ilang sandali. Yung kamakailan lang sumikat. Ang magiting na binata ay nagsabi, bukod dito, si Tianjun ay napakagalang sa Huang Feng na ito. Malinaw, ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay napakakaiba. Kabanata 1106. Paano niya nakilala si Tianjun? Nagulat si Kuya Hao. Si Tianjun ay isang bagong tumataas na figure. Bagamat matagal na siyang hindi bumangon, medyo mabilis ang kanyang pag-unlad. Siya ay napakalakas, at pinakitunguhan niya ng maayos ang kanyang mga kampan. Bukod dito, nabalitaan na may malalim siyang background. Walang magawa sa kanya ang mga ordinaryong tao, kahit na ang mga pulis ay hindi makakahanap ng problema sa kanya. Sa makatuwid, napakalaki pa rin ang reputasyon ni Tianjun, at ang mga nasa parehong industriya ay hindi nang ahas na saktan siya. Kung ikukumpara kay Tianjun, alam ni Brother Hao na siya ay wala. Dati, siya rin ang nagkusa na humingi ng kanlungan kay Tianjun, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang pangunahing dahilan ay napakaraming tao ang gustong samilong kay Tianjun, at tila pinagsasama-sama niya ang kanyang kapangyarihan sa panahong ito. Wala siyang intensyon na mag-expand pansamantala, kaya hindi siya nag-recruit ng kahit sino sa ngayon. At kung talagang kilala ni Huang Feng si Tianjun, at si Tianjun ay napakagalang kay Huang Feng, kung gayon ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay napakakaiba. Hindi ito kasing simple ng pagiging malakas. Siguro makakaisip ako ng paraan para mapalapit kay Tianjun sa pamamagitan ni Huang Feng. Tumingin si Brother Hao sa tatlong tao na mahigpit pa ring nakikipaglaban sa lupa at bamulong sa sarili, ay record ang video ng malinaw para sa akin. Gayun din, gawing mas panabik at pasabog ang kanilang pagganap. Oo, sabi ng mga kampan ni Kuya Hao. Sa kabilang banda, si Huang Feng ay nakasakay na sa kanyang sasakyan sa oras na ito. Si Zhu Zaiyu ay nakaupo sa front passenger seat sa oras na ito, naghihintay sa pagdating ni Huang Feng. Okay, let's go. Pagkasakay ni Huang Feng sa kotse, sinabi niya kay Zhu Zaiyu. Sagot ni Zhu Zaiyu. Dahil sinabi ni Huang Feng na ayos lang. Malaki ang tiwala niya kay Huang Feng.
Diretso ka sa school, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo habang pinaandar niya ang sasakyan. Hindi pa ako kumakain, mahinang sabi ni Zhu Zaiyo. Sige, kain na tayo. Hindi rin ako kumakain, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Suyamo sa harap ni Zhu Zaiyo at sinabi sa kanya na abala siya ngayong gabi, kaya hindi na siya babalik para sa hapunan. Sa orihinal, nagplano si Huang Feng na magluto ng masarap na pagkain ngayong gabi para mapangalagaan ang katawan ni Suyamo. Gayunpaman, si Zhu Zaiyo ay nakatagpo lamang ng ganoong bagay. Bagamat maayos na siya sa huli, dapat ay medyo natakot siya. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi makaalis ngayon. Girlfriend mo? Tanong ni Zhu Zaiyo nang makita niyang binabaan ng telepono si Huang Feng. Oo, nakita mo na siya dati. Siya yung umupo sa tabi ko nung concert ni Li Bingyan. Walang intensyon si Huang Feng na magtago ng anuman kay Zhu Zaiyo. Tumango si Zhu Zaiyo at sinabing, napakaganda niya. Well, sa tingin ko rin. Ngumiti si Huang Feng at sinabing, syempre, napakaganda mo rin. Well, sa tingin ko rin. Kumpiyansa na ngumiti si Zhu Zaiyo at ginaya ang mga salita ni Huang Feng. Bagamat talagang napakaganda ni Suyamo, si Zhu Zaiyo ay lubos ding kumpiyansa sa kanyang hitsura. Gayunpaman, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Zhu Zaiyo. Tumingin siya kay Huang Feng at medyo nag-aalalang sinabi, Huang Feng, ikaw, gusto mo ba ako? Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Zhu Zaiyo, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Lumingon siya kay Zhu Zaiyo at sinabing, oo. Hindi nagsinungaling si Huang Feng. Si Zhu Zaiyo ang kanyang unang babae sa totoong kahulugan. Ang kanyang damdamin para kay Zhu Zaiyo ay iba sa iba. Kasama si Suyamo at ang iba pa, nagkaroon muna siya ng damdamin para sa kanya bago siya makipagtalik sa kanya. Gayunpaman, sina Huang Feng at Zhu Zaiyo ay kabaligtaran. Dahil si Zhu Zaiyo ang kanyang unang babae, nagkaroon siya ng espesyal na posisyon sa kanyang puso. Pagkatapos noon, unti-unting nahulog si Huang Feng sa babaeng ito. Gusto rin kita. Hindi iniwasan ni Zhu Zaiyo ang paksa at direktang sinabi kay Huang Feng, gusto rin kita. Alam mo may girlfriend ako. Ibinaling ni Huang Feng ang kanyang ulo at patuloy na tumingin sa unahan. Nakikita niya ang pagsinta at pagmamahal sa mga mata ni Zhu Zaiyo at alam niyang hindi siya nagsisinungaling. Alam ko, pero wala akong pakialam. Ngumiti si Zhu Zaiyo at sinabing, siguro hindi mo alam, pero sa school natin, maraming mga mistresses ng mayayamang tao sa lipunan. Mababa ang tingin ko sa mga taong ito, pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganoong araw. At saka, ginawa ko iyon ng kusa. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang sabihin. I did it willingly, sabi ni Zhu Zaiyo. Tumango si Huang Feng. Pakiramdam niya, nang sabihin ni Zhu Zaiyo ang mga salitang iyon, malinaw niyang pinag-isipan ito ng mabuti at hindi sinasabi iyon ng biglaan. Dahil dito nadama ni Huang Feng na naantig. Muli, naramdaman niyang malaki ang responsibilidad niya. Napakaraming mahuhusay na kababaihan na ipinagkatiwala ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa kanya. Siguradong hindi niya sila bibiguin. Pagkatapos noon, sabay na kumain sina Huang Feng at Zhu Zaiyo. Ito ang unang pagkakataon na kumain silang dalawa ng mag-isa. Matapos sabihin ang nasa puso niya, naging mas bukas si Zhu Zaiyo sa harap ni Huang Feng. Gagawin din niya ang ilang maliliit na aksyon na gagawin lamang ng mga mag-asawa. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, parehong nasiyahan sina Huang Feng at Zhu Zaiyo. Pagkatapos kumain, sinabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo, gabi na. Ibabalik kita. Okay lang na hindi na bumalik. Mahinang sabi ni Zhu Zaiyo. Ano? Tila hindi siya narinig ni Huang Feng at nagtanong muli. Sabi ko, diretso tayong bumalik, sabi ni Zhu Zaiyo. Bahagyang namumula ang mukha niya, ngunit hindi niya pinangarap na ulitin ang sinabi niya. Hindi nagtagal, pinabalik ni Huang Feng si Zhu Zaiyo sa paaralan. Hindi pumasok si Huang Feng. Sa halip, huminto ito sa pintuan at sinabi sa kanya, pagkatapos mong bumalik, matulog ka ng maaga. Huwag mo nang isipin ang nangyari noon. Hindi ko akalain na ang mga lalaking iyon ay mahihirapan ka na naman. Oo, alam ko. Tumango si Zhu Zaiyo. Gayunpaman, pagkaalis niya, nagkusa siyang yakapin si Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi nagpanggap na isang santo. Dahil nakumpirma na nila ang kanilang relasyon, hindi sinasadya ni Huang Feng na ihiwalay siya.
Itinuwid niya si Zhu Zaiyo at hinalikan ang mga labi nito. Masigasig ding tumugon si Zhu Zaiyo. Mabangis silang naghalikan sa loob ng sasakyan sa gate ng school. Pagkaraan ng mahabang panahon, naghiwalay silang dalawa. Binuksan ni Zhu Zaiyo ang pinto ng kotse na may pulang mukha at sinabing, babalik ako. Sige, ingat ka. Nang makitang nawala ang figure ni Zhu Zaiyo sa gate ng paaralan, pinaikot ni Huang Feng ang sasakyan at lumabas ng paaralan. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, si Suyamo at ang dalawa pang babae ay gising pa rin. Nanunood sila ng TV at nagkukwentuhan sa hall. Bumalik ka na, nakita ni Suyamo si Huang Feng na bumalik at nagkusa na batiin siya. Gabi ka na nakabalik. Tiyak na nakipag-ugnay ka sa ibang babae, sabi ni Xi Mengjiao kay Huang Feng. Umupo si Huang Feng sa pagitan ni Suyamo at Xi Mengjiao. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "Can I interpret it as you being jealous? Sino ang magseselo sa iyo?" Sabi ni Xi Mengjiao na may pulang mukha. Kabanata 1107. Anyway, amoy selos ako, nakangiting sabi ni Huang Feng. Ate Yamo, bakit hindi mo siya kontrolin? Ang bastos na ito ay lalong lumalala, sabi ni Xi Mengjiao kay Suyamo. I can't control him. Why don't you help me control him? Nakangiting sabi ni Suyamo. Ate Yamo, nagpout si Xi Mengjiao at malungkot na sinabi, sama-sama niyo akong binubuli. Hindi na kita kinakausap. Pagkatapos sabihin iyon, si Xi Mengjiao ay tumakbong mag-isa sa itaas, habang si Huang Feng at ang dalawa pa ay patuloy na nag-uusap sa sala. Ngayon, nagpunta kami ni Mengjiao para ayusin ang mga kaukulang procedure. Ilang araw na lang dapat ay makakababa na kami. Isa pa, plano naming bumili ng pharmaceutical factory. Kung tutuusin, wala naman kaming masyadong experience sa lugar na ito. Mas maganda na bumili ng pharmaceutical factory. Kahit hindi malaki, ayos lang basta may mga empleyado kami ni Su Feng sa larangang ito, sabi ni Wang Yamo sa larangang ito. Okay, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon bukas. Maaari mong simulan ang produksyon o mag-apply muna para sa patent, sabi ni Huang Feng kay Suyamo. Sa katunayan, ang pagbubukas ng pabrika ng parmasyutiko o ospital ay isa sa mga naunang plano ni Huang Feng. Palagi siyang nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng isang storage box. Kaya naman, ngayong kumita na siya ng malaki, natural na gusto niyang tulungan ang mga tao na mamuhay ng mas magandang buhay. Sa makatuwid, binalak ni Huang Feng na makipagpalitan ng ilang mga formula at kagamitan na makakapagpagaling ng ilang sakit. Bukod dito, ipagpapalit din niya ang ilang bagay na makakapagpaganda ng kapaligiran. Umaasa si Huang Feng na matamasa din ng ibang tao ang mga benepisyo ng storage box. Dahil late na bumalik si Huang Feng, hindi nagtagal nag-chat silang tatlo bago sila natulog. Siyempre, sa ibabaw, si Huang Feng ay natutulog sa sarili niyang silid, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, pumunta pa rin siya sa silid ni Suyamo. Malinaw na mahirap, at ayaw ni Huang Feng na dumaan sa napakaraming problema. Gayunpaman, nahihiya si Suyamo, kaya walang pagpipilian si Huang Feng kundi gawin ang sinabi niya. Kinaumagahan, nang si Huang Feng ay nasa bahay pa at hindi pa umaalis, ang eksklusibong panayam ni Shen Yan kay Li Bingyan ay naipublish na sa pahayagan at sa internet. Ito ang unang pagkakataon na tumanggap si Li Bingyan ng isang eksklusibong panayam mula noong kanyang debut. Bukod dito, ito ay sa oras na ito, kaya nakatanggap ito ng maraming atensyon. Muling tumaas ang katanyagan ni Shen Yan. Mapa-ordinaryong tao man o nasa parehong industriya, talagang tumingin sila sa kanya ng bagong mata. Lalo na yung mga tagahanga ni Li Bingyan, naniwala na sila sa ulat ni Shen Yan. Pagkatapos ng lahat, hindi isang simpleng bagay ang makakuha ng eksklusibong panayam kay Li Bingyan. At dahil dito, muling nabanggit ang iskandalo sa pagitan ni Li Bingyan at Huang Feng na iniulat ni Shen Yan noon. Pinaniwalaan din ito ang lahat na may awtoridad si Shen Yan sa pag-uulat sa balita ni Li Bingyan. Naramdaman din ni Shen Yan ang pagbabago sa kanyang pagkakakilanlan at katayuan. Habang siya ay masaya, hindi siya nang ahas na ipagmalaki ang lahat. Ito ay dahil alam niya na ang dahilan kung bakit siya mapalapit kay Li Bingyan at makakuha ng eksklusibong panayam kay Li Bingyan ay hindi dahil sa kanyang kakayahan, ngunit dahil kay Huang Feng. Kung hindi, imposible, para sa kanya na makakuha ng kwalifikasyon upang mag-ulat sa balita ni Li Bingyan.
Kaya naman, kahit na maraming mga organisasyon sa media na tila gustong mang-poach sa kanya, desidido siyang tumanggi. Alam niya na kapag umalis na siya, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong mag-ulat tungkol sa balita ni Li Bingyan sa hinaharap. Siguradong nasiyahan si Huang Feng sa saloobin ni Shen Yan. Hindi siya nagtiwala sa kanya at binigyan siya ng pagkakataong ito. Hindi siya maaaring palaging manatili sa News for All sa hinaharap. Hanggat hindi problema ang katapatan ni Shen Yan at tama ang kanyang saloobin, hindi imposibleng suportahan siya sa hinaharap. Ang gawain ngayon ni Huang Feng ay pangunahing bumili. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pumunta sa ordinaryong supermarket para bumili ng maliliit na bagay na ilalagay sa storage box. Sa halip, bumili siya ng pagkain at iba pang pagkain, lalo na ang compressed biscuits at instant noodles. Siya ay naghahanda upang ipadala ang mga ito sa nakaraang apocalypse. Ang apocalypse ay itinayong muli. Pagkatapos ng ilang taon ng buhay sa apocalypse, ang mga tao ay walang paraan upang magtanim ng pagkain. Bukod dito, marami dito ang nahawahan ng zombie virus, kaya ngayon ay nagkaroon ng kakulangan sa pagkain. Si Huang Feng ay ngayon ang namamahala sa isang bansa, at ito ang bansang may pinakamaraming nakaligtas. Ang dami ng pagkain na kailangan nila araw-araw ay hindi maliit na halaga. Bago ipagpatuloy ng bansa ang produksyon, kakailanganin nila ang tulong ni Huang Feng. Bukod dito, si Huang Feng ay mayroon pa ring pamumuhunan sa ibang mga bansa. Sa panahong ito, kapos din sa pagkain ang mga bansang iyon. Ang mga pagkain ito ay maaaring kumita ng malaking pera. Bagamat maraming pera sa bangko ang ninakaw ni Huang Feng noon, ngayon ay naglabas na rin ng mga bagong pera ang mga bansang iyon. Bukod dito, may mga bagay tulad ng mga bono. Upang makapag-utang sa kanya ng pera ang napakaraming bansa, napakasaya pa rin ni Huang Feng. No wonder in reality, may mga bansa din na gustong kumita mula sa digmaan. Bagamat marami ang nasira ng digmaan, napakalaki rin ng mga pagkakataon. Ungol ni Huang Feng habang nagmamaneho. Sa katunayan, kung hindi na kailangang muling itayo ni Huang Feng ang bansa ni Nance ngayon, maaari na siyang kumita ng pera sa apocalypse. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang ipadala ang lahat ng uri ng mga bagay na apurahang kailangan sa pamamagitan ng storage box, kabilang ang pagkain at gamot. Ang mga bagay na ito ay hindi masyadong mahal dahil siya lamang ang makakapagbigay ng mga ito, kaya ang tubo ay napakalaki. Dati nang binalak ni Huang Feng na magtayo ng isang pharmaceutical factory dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa merkado. Ang mga gamot na iyon ay mas mahal kaysa sa ginto sa apocalypse. Bukod dito, sa space-time kung saan naroon sina Ning Wushuang at Tenuki, ang mga gamot na ito ay hindi mabibili ng salapi. Gayunpaman, limitado na ngayon ang kapasidad ng transportasyon ni Huang Feng, kaya limitado lang ang maibibigay niya sa mga space-time na iyon. Dahil ang dami ng binili ay napakalaki, at ito ay isang pangmatagalang pagbili, hindi makapunta si Huang Feng sa supermarket para bumili. Sa halip, pumunta siya sa malalaking palengke na iyon at nakakita ng mga taong dalubhasa sa pagbebenta ng pagkain na bibilhin. Tungkol naman sa gamot, hindi nang ahas si Huang Feng na bumili ng marami ngayon. Iyon ay magdudulot ng hinala. Maaari lamang siyang bumili sa maliit na dami, at pagkatapos ay maghintay para sa pabrika ng parmasyutiko ni Su Yamo na bumili. Tapos, bibili siya ng marami. Ang paghahanap ng mga nagbebenta ng pagkain ay hindi masyadong mahirap. Kailangan lang niyang hanapin ang palengke. Kaya naman, ang proseso ng pagbili ni Huang Feng ay napakakinis. Pagkatapos nito, hinayaan niya ang mga taong iyon na direktang ihatid ang pagkain sa kanyang bodega. Sa pagkakataong ito, si Huang Feng ay gumugol ng maraming pera upang ipagpalit sa ilang second-rate na alipin at inilagay ang mga ito sa paligid ng bodega. Iyon na ngayon ang istasyon ng paglipat sa pagitan ng katotohanan at iba pang mga space-time. Hindi maaaring magkaroon ng anumang mga problema. Sa makatuwid, ang perang ito ay kailangang gastusin. Kabanata 1108, habang abala siya sa pagbili ng mga supply, nakatanggap din si Huang Feng ng medyo hindi inaasahang tawag. Ang tawag na ito ay mula kay Brother Hao. Kahapon, para linlangan si Manager Ye na pumunta sa suburbs, sinabi nga ni Huang Feng ang kanyang numero. Hindi inaasahan ni Huang Feng na talagang naaalala ito ni Brother Hao. Hindi tumawag si kapatid na Hao. Nagsumbong lang siya kay Huang Feng tungkol sa nangyari pagkaalis niya.
Oo, ito ay isang ulat. Kahit na hindi sila nagkita, ang saloobin ni Brother Hao kay Huang Feng sa telepono ay napakagalang. Naramdaman ito ni Huang Feng. Pagkaalis ni Huang Feng, nagdagdag si kapatid na Hao ng ilan pang mga programa upang masiyahan si Huang Feng. Sa madaling salita, napakasabog ng buong proseso. Siyempre, kung makikita ng ordinaryong tao, baka masuka sila. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Huang Feng ang mga salita ni kapatid na Hao, lubos siyang nasiyahan. Malamang, ang insidente kagabi ay nag-iwan ng hindi maalis na marka kay Manager Yin at sa dalawa pa, pisikal man o mental. Ito ay isang anino na hinding-hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Naisip niya na wala na siyang lakas ng loob na humanap ng gulo kina Huang Feng at Zhu Zaiyu. Para kay Brother Hao, ramdam ni Huang Feng ang lapit sa kanyang mga salita. Parang gusto niyang magpabor sa kanya. Ayaw ni Huang Feng na direktang makitungo sa gayong tao. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Tianjun at hinayaan si Tianjun na makipag-ugnayan dito. Kung paano pakikitunguhan si kapatid na Hao sa huli, si Tianjun na ang magdedesisyon. Hindi nagtagal matapos ibaba ang tawag ni Brother Hao, nakatanggap si Huang Feng ng isa pang hindi inaasahang tawag. Secretary Qiu, bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Huang Feng na may pagdududa. Ang tawag na ito ay mula kay Qiu Ningshuang. Hindi naman sekretarya niya ang tumawag, pero siya mismo ang tumawag. Dapat malaman na sa kasalukuyang katayuan ni Qiu Ningshuang, hindi ganoon kadaling tawagan siya ng personal. Kaya naman, naguluhan si Huang Feng. Hindi ba kita pwedeng hanapin kung wala? Hindi kita nakitang pumunta sa pwesto ko nitong mga nakaraang araw. Nagkunwari si Qiu Ningshuang na galit sa telepono. Well, medyo naging abala ako kamakailan. I'll find a chance to visit you later, sabi ni Huang Feng na medyo nahihiya. Sa katunayan, hindi alam ni Huang Feng kung paano haharapin ang ina ni Qiu Ningshuang. Pagkatapos ng lahat, walang namamagitan sa kanya at ni Qiu Ningshuang, ngunit 2 beses siyang napagkamalan ng ina ni Qiu Ningshuang. Kung pupunta siyang muli kay Qiu Ningshuang, hindi niya alam kung ano ang iisipin ng ina ni Qiu Ningshuang. Sa makatuwid, nagpasya si Huang Feng na maghintay ng ilang sandali. Huwag ka nang maghanap ng ibang oras. May oras ka ba ngayong gabi? Kung may oras ka, pumunta ka sa bahay ko para kumain. Sinabi ni Qiu Ningshuang sa telepono, darating din si Secretary Tan. Interesado siya sa iyo. Ipapakilala kita sa kanya. Talagang pinaplano ni Qiu Ningshuang na tretuhin si Secretary Tan sa isang hapunan sa kanyang bahay ngayong gabi. Magkampi sila ngayon, kaya dapat mas kilalanin pa nila ang isa't isa. Ang pagkain ng sama-sama ng ganito ay hindi lalabag sa mga alituntunin, at maaari rin itong palakasin ang kanilang relasyon. Iyon, ang dahilan kung bakit siya naghapunan ngayong gabi. Talagang interesado si Secretary Tan kay Huang Feng noon. Noon ay ibinigay ni Huang Feng ang account book para tulungan si Qiu Ningshuang na mahuli si Tong Tianjun. Gayunpaman, kung talagang interesado si Secretary Tan kay Huang Feng o basta-basta lang na sinasabi ito, walang makakatiyak. Nang si Secretary Qiu ay naghahanda na tretuhin si Secretary Tan sa isang hapunan sa kanyang bahay, naisipan niyang hilingin kay Huang Feng na sumama. Pagdating ng oras, ipapakilala niya si Huang Feng kay Secretary Tan. Una, talagang pinahahalagahan niya si Huang Feng. Pangalawa, alam din niyang interesado ang kanyang anak kay Huang Feng, kaya gusto niyang tulungan si Huang Feng. Kung saan-saan nanggaling si Secretary Tan at may mga koneksyon sa Beijing. Ang kanyang background ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Gusto rin ni Qiu Ningshuang na makipag-ugnayan si Huang Feng kay Secretary Tan. Secretary Tan, hindi agad naintindihan ni Huang Feng kung sino itong Secretary Tan. Tapos, naalala niya. Hindi ba ang numero 1 sa lalawigan ng Qing ay pinangalan ng Tan? Bukod dito, kung personal siyang inimbitahan ni Secretary Qiu, tiyak na hindi siya simpleng tao. Ang number 1 sa Qing Province. Tanong ni Huang Feng. Oo, siya yun. You better behave tonight. Huwag kang magulo, sabi ni Secretary Qiu. Itinuro ni Secretary Qiu. Talagang inalagaan niya si Huang Feng bilang kanyang sariling junior, kaya natural na sa kanya na bigyan siya ng ilang mga tagubilin. Okay, Secretary Qiu, I'll do my best tonight. Agad na sinabi ni Huang Feng. Siyempre, hindi niya tatanggihan ang gayong pagkain.
Isinasantabi ang katotohanang kailangan talaga niyang gumawa ng ilang koneksyon, ang mabuting hangarin lamang ni Qiuning Shuang ay isang bagay na hindi niya mabibigo. Mabuti naman, punta ka ng maaga ngayong gabi. May gagawin pa ako. Ibaba ko muna ang tawag, sabi ni Qiuning Shuang. Okay, see you tonight, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Huang Feng na maging excited. Bagamat marami na siyang nakilalang matataas na tao sa ibang mga espasyo, si Huang Feng ay hindi masyadong nasasabik sa oras na iyon. Gayunpaman, ito ay naiiba sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, nakilala niya ang isang malaking pagbaril sa katotohanan. Kung tutuusin, kailangan niyang mamuhay sa realidad. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya sa pagkakataong ito. I'll go early tonight to show off my culinary skills. Alright, I'll bring wine also. Ang Immortal Brew, mula sa factory ay talagang masarap na alak para sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay mas produce at hindi maipakita ang aking sinseridad. Mas magandang kumuha ng limited edition, naisip ni Huang Feng. Sa panahong ito, gumawa ng pangalan ang Immortal Brew sa buong Jiangzhou. Bukod dito, dahan-dahan itong sinakop ang buong lalawigan ng Qing at kumalat sa mga nakapaligid na lalawigan. Ang bilis ng pagunlad nito ay hindi mabagal. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay gumastos ng maraming pera sa advertising. Bukod dito, ang lasa ng alak na ito ay napakasarap, kaya hindi nakakagulat na ito ay sikat at sinakop ang merkado. Ayon kay Huang Feng, ang produksyon ng Immortal Brew ay maaaring hatiin sa dalawang uri. Ang isa ay ang mass-produced na alak na mabibili ng mga ordinaryong tao, at ang isa naman ay ang limited edition na ginawa pagkatapos mapaganda at ma-upgrade. Ang ganitong uri ng limitadong edisyon ay karaniwang hindi ibinebenta sa mga tagalabas, maliban sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Halimbawa, ang mga taong tulad ni Secretary Q, o ilan sa kanyang malalaking customer sa negosyo, at iba pa. Sa ganoong okasyon ngayong gabi, magandang ideya na kunin ang limitadong edisyon na Immortal Brew. Boss Huang, bakit ang dami mong binibili na pagkain dito? May mga paraan ka ba para kumita? Pwede mo ba akong ituro ang daan? Habang iniisip ni Huang Feng ang bagay ngayong gabi, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit kay Huang Feng at nagkusa na ipasa sa kanya ang isang sigarilyo. Magalang niyang sinabi kay Huang Feng. Ang apelyido ng nasa katanghaliang gulang na ito ay Liu, at isa siya sa mga nagbebenta ng pagkain. Halos kalahati ng pagkain na binili ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay mula sa kanya. Kabanata 1109. May ilang paraan para kumita, ngunit hindi ko ito itatago kay Boss Liu. Ang aking paraan ay hindi isang bagay na magagamit ng mga ordinaryong tao, kaya pasensya na. Tinanggihan ni Huang Feng ang sigarilyong inaalok ng kabilang partido. Hindi nagsisinungaling si Huang Feng tungkol dito. Nais niyang ibenta ang mga bagay na ito sa ibang oras at espasyo. Alam man ito ng mga ordinaryong tao, hindi niya ito magagawa. Binawi ni Boss Liu ang sigarilyo at sinabing may panghihinayang na ekspresyon, masyado akong padalos-dalos. Sa totoo lang, hindi naman kailangang masyadong madismaya si Boss Liu. Lahat ay pwedeng kumita ng sama-sama. Kailangan ko pa ng maraming pagkain. Hanggat mayroon tayong magandang kooperasyon, handa akong pumirma ng pangmatagalang purchase agreement kay Boss Liu. Sabi ni Huang Feng, sa ibang panahon at espasyo, kailangan ng maraming pagkain. Apocalypse man ito, Ning Wu's Huang, o mundo ni Little Tanuki, ang pagkain ay lubhang nangangailangan. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa apocalypse. Ngayon, nagkaroon ng agarang pangangailangan para sa pagkain upang iligtas ang mga buhay. Sa mundo ni Ning Wu's Huang, may mga pag-aalsa at digmaan sa lahat ng dako. Sa ganitong mga kalagayan, ang mga magsasaka ay hindi makapagtanim ng pagkain ng may kapayapaan ng isip, kaya tiyak na kailangan nila ng pagkain. Para kay Su Pei, narinig ni Huang Feng mula kay Ning Wu's Huang na madalas na nag-aalala si Su Pei tungkol sa pagkain. Ang maliit na tinuki ay nangangailangan din ng pagkain. Sa oras at espasyong iyon, ang paglilinang ng martial arts at magic ay nauna sa totoong mundo. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang ng pagkain ay hindi masyadong maganda. Kapag naroon si Huang Feng, madalas siyang kumakain ng ilang prutas o mahiwagang karne ng hayop.
Ang produksyon ng ordinaryong pagkain ay hindi gaanong, kaya mayroong isang malaking merkado na naghihintay na paunlarin. Sa makatuwid, ang dami ng pagkain na kailangan ni Huang Feng ay napakalaki. Sa sobrang dami ng pagkain, hindi niya ito mabili sa sarili niya. Magandang ideya na humanap ng kapareha. Sa ganitong paraan, makakatipid siya ng maraming oras, at maaari ding kumita ang kabilang partido. Siyempre, ang saligan ay ang magkabilang panig ay may magandang kooperasyon. Sa proseso ng pagtutulungan, hindi siya nagawang diin ng kabilang partido. Talaga, ang galing, Boss Huang, napaka-generous mo. Masayang sabi ni Boss Liu kay Huang Feng. Bagamat hindi siya makakakuha ng ibang paraan para kumita ng pera mula kay Huang Feng, kung makakapagtulungan siya kay Huang Feng sa mahabang panahon, ito ay magiging isang napakagandang resulta. Walang masyadong pakialam si Huang Feng sa presyo. Sa kasong iyon, maaari rin siyang kumita ng pera. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ni Huang Feng, kailangan niya ng maraming pagkain. Sa ganitong paraan, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong umunlad. May paraan si Huang Feng, at mayroon siyang pagkain. Sa ganitong paraan, ang pagtutulungan ng dalawang panig ay hindi maaaring maging mas mahusay. Pareho silang may balak na magtulungan. Ang susunod na hakbang ay talakayin ang ilang partikular na detalye. Matagal nang nagtitinda ng pagkain si Boss Liu, ngunit nagsimula siya sa kalagitnaan. Sa makatuwid, sa industriyang ito, hindi siya isang malaking pagbaril. Kaya naman, nagkusa na lang siyang tanungin si Huang Feng ng ganoon. Ngayon, kung maaari siyang makipagtulungan kay Huang Feng, kung gayon siya ay magiging isang mapagpasyang tao sa industriyang ito sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, kailangan ni Huang Feng ng masyadong maraming pagkain. Hanggat mahusay siyang kumilos, hindi lamang siya maaaring kumita ng maraming pera, ngunit maaari rin niyang dagdagan ang kanyang impluensya. Siyempre, masaya siya. Si Huang Feng ay hindi masyadong nag-abala tungkol sa presyo, ngunit hiniling niya sa kabilang partido na magbigay ng pagkain sa oras. Bilang karagdagan, hindi maaaring magkaroon ng problema sa kalidad ng pagkain. Hindi ito maaaring maging kawawa. Kung hindi, ang relasyon sa pakikipagtulungan ni Huang Feng ay mawawakasan. Hindi inaasahan ni Huang Feng na madali siyang makakahanap ng makakasama ngayon. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Makakatipid siya ng kaunting oras at lakas sa paggawa ng iba pang mga bagay. Dahil sa dahilan para makabili ng maraming pagkain, pati mga espada at iba pang bagay, halatang hindi sapat ang isang bodega. Dahil, pagkatapos makausap ni Huang Feng si Boss Liu, naglibot siya at nagrenta ng ilan pang bodega bilang backup. Pagkatapos ng isang abalang panahon, ito na ang ikalawang kalahati ng araw. Tiningnan ni Huang Feng ang oras at diretsyong nagmaneho papunta sa tahanan ni Qiuning Shuang. Nandito ka pala, medyo maaga ka ngayon. Ang nagbukas ng pinto para kay Huang Feng ay si Qiuning Shuang. Inimbitahan si Secretary Tan sa isang piging sa bahay ngayong gabi, kaya tiyak na kailangan ni Qiuning Shuang na bumalik ng maaga para maghanda. Bilang karagdagan, alam niyang darating si Huang Feng, kaya syempre, kailangan niyang bumalik ng maaga. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Qiuning Shuang na darating ng maaga si Huang Feng ngayon. Tsaka may dala talaga siya. May dala ka, hindi ka ba natatakot na palayasin ka ng papa ko? Tiningnan ni Qiuning Shuang ang mga bagay na nasa kamay ni Huang Feng at sinabing, hindi ka ba masyadong magalang? Wala lang, ilang bote lang ng alak. Ang alak na ito ay natitimpla sa pabrika ko. Hindi magagalit si Uncle Qiu kung malaman niya. Sabi ni Huang Feng habang papasok siya. Pagkatapos pumunta dito ng ilang beses, pamilyar na pamilyar si Huang Feng sa lugar na ito. Napaka-pamilyar ng kanyang mga galaw. Hoy, nasaan si tita? Nakita ni Huang Feng na wala sa bahay ang ina ni Qiuning Shuang, kaya nagtanong siya. Bumili siya ng groceries. Dapat ay bumalik siya kaagad. Sinabi ni Qiuning Shuang, sinabi sa iyo ng tatay ko ang nangyari ngayong gabi. Hindi mo kailangang kabahan. Basta kumilos ka ng normal. Don't worry. Hindi ko alam kung ano ang kinakabahan ngayon. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Bagamat medyo na-excite siya noong una niyang nalaman, hindi naman siya kinabahan. Hindi nagtagal, talagang bumalik ang ina ni Qiuning Shuang. Sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang kanyang anak na babae at si Huang Feng na gumawa ng anumang nakakagulat. Nandito si Xiao Feng. Umupo ka muna.
Malapit nang bumalik ang iyong tiyo Qiu at ang iba pa. Bagamat ilang beses na hindi naiintindihan ng ina ni Qiu Ningshuang ang relasyon ni Huang Feng at ng kanyang anak, maganda pa rin ang kanyang saloobin kay Huang Feng. Mas maganda pa ito kaysa dati. Malinaw, inaprubahan din niya ang relasyon ni Huang Feng at ng kanyang anak na babae. Auntie, you can cook. Ako na po ang magluluto ng pagkain ngayon. Si Huang Feng ang nagkusa na humakbang pasulong at kinuha ang mga pinggan mula sa ina ni Qiu Ningshuang. Nagluto ka. Xiao Feng, marunong ka bang magluto? Nagulat na sabi ng ina ni Qiu Ningshuang. Walang masyadong lalaki na marunong magluto. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak na nakaupo sa sofa at sinabing, tignan mo. Marunong magluto si Xiao Feng pero hindi ka man lang marunong gumawa ng egg fried rice. Si Qiu Ningshuang ay napahiya ng kanyang ina sa harap ni Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, baka nagyayabang siya. Hindi ako naniniwalang marunong siyang magluto. Sa puso ni Qiu Ningshuang, si Huang Feng ang uri ng general na kayang kunin ang ulo ng kaaway sa 10,000 sundalo. Siya ang uri ng bayani na makapagliligtas sa iba sa panganib. In short, hindi siya pwedeng maging chef. Sa makatuwid, talagang hindi siya naniniwala na marunong magluto si Huang Feng. Malalaman mo mamaya kung marunong akong magluto o hindi. Pagdating ng oras, huwag mong kainin ang dila mo, nakangiting sabi ni Huang Feng. Hoy, Xiao Feng, maupo ka. Magluluto ako, sinabi ng ina ni Qiu Ningshuang kay Huang Feng. Kabanata 11:10. Tita, hayaan mo akong gawin ito. Ayos lang, sabi ni Huang Feng. Nakita ng ina ni Qiu Ningshuang kung gaano kapilit si Huang Feng. Naisip niya na si Huang Feng ay dapat magkaroon ng ilang mga kasanayan sa pagluluto dahil siya ay mapilit. Hindi niya siya pinigilan. Sa halip, lumingon siya sa kanyang anak at sinabing, magluluto si Huang Feng. Pumunta ka at tumulong sa kusina. Anong alam niya? Huwag mong guluhin, sabi ni Qiu Ningshuang habang papasok sa kusina. Sabi ni Qiu Ningshuang habang sinusundan siya sa kusina. Nang makita niyang isa-isang inilalabas ni Huang Feng ang lahat ng sangkap, sinabi niya, marunong ka rin bang magluto? Kung hindi mo kaya, hayaan mo ang aking ina. Malapit nang dumating si Secretary Tan. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa akin. Hindi ito magiging problema, paniniguro ni Huang Feng. Pumunta ka at hugasan ang mga sangkap. Malungkot na sinabi ni Qiu Ningshuang kay Huang Feng, okay lang kung ikaw ang nagluluto mag-isa. Bakit mo ako hiniling na tumulong? Sobra talaga ang nanay ko. Bagamat sinabi niya iyon, sinunod pa rin ni Qiu Ningshuang ang mga tagubili ni Huang Feng. Bagamat hindi siya marunong magluto, hindi naging problema ang paghuhugas ng mga sangkap. Tumingin sa kanya si Huang Feng at ngumiti. Hindi siya kumibo, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa paggalaw. Tiningnan niya ang mga sangkap na binili ng ina ni Qiu Ningshuang at nag-isip kung ano ang lulutuin. Sa kabilang banda, nanatili sa sala ang ina ni Qiu Ningshuang, na iniwan ang kusina kay Huang Feng at sa kanyang anak na babae. Wala siyang balak na pumasok sa kusina. Hindi nagtagal, bumalik ang ama ni Qiu Ningshuang, na sinundan ni Secretary Tan. Welcome, Secretary Tan. Halika at maupo ka, sabi ng ina ni Qiu Ningshuang habang tumatayo. Sorry to disturb you, nakangiting sabi ni Secretary Tan. Hoy, bakit ka nandito? Bakit hindi ka pumunta sa kusina? Tiningnan ni Secretary Qiu ang kanyang asawa at nagtanong. Walang pagkain sa mesa, ngunit ang kanyang asawa ay nakaupo sa sala sa halip na nagluluto. Nakita ito ni Secretary Tan at naisip niya na hindi siya welcome. Nasa kusina sina Xiao Feng at Ning Shuang, sabi ng ina ni Qiu Ningshuang. Nandito si Xiao Feng. Natural na alam ni Secretary Qiu kung sino si Xiao Feng. Gayunpaman, bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, sa husay ng anak natin, makakagawa pa ba siya ng isang bagay na nakakain? Pumunta at tingnan. Panipi, hindi si Ning Shuang, si Xiao Feng. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang kaya ng anak mo? Tumutulong lang siya, sabi ng ina ni Qiu Ningshuang. Ano ang ginagawa ni Little Feng? Marunong siyang magluto. Hindi nakasimangot si Secretary Qiu sa pagkakataong ito, ngunit halata ang pagdududa at kawalan ng tiwala sa kanyang mukha. Tulad ni Qiu Ningshuang, naramdaman ni Secretary Qiu na napakahusay ni Huang Feng. Hindi, siya mukhang marunong magluto. Sabi niya alam niya kung paano gawin.
Hindi ko akalain na nagsisinungaling siya, kaya hinayaan ko siyang subukan, sabi ng ina ni Qiu Ningshuang. Medyo nag-alala si Secretary Qiu. Bagamat ang tunay na layunin ng pagpapatawag kay Secretary Tan ay tiyak na hindi kumain, kung hindi man lang siya nakakain ay nasa mood pa rin ba siyang makipag-chat sa kanya at mapalapit sa kanya. Sa makatuwid, lihim na sinisi ni Secretary Qiu si Huang Feng dahil sa pagiging insensitive. Bumalik na si Ning Shuang. Ilang beses ko nang nakilala si Ning Shuang. Siya ay medyo mahusay at nalutas ang ilang mga kaso. Narinig ko na gusto niyang maging isang kriminal na pulis. Nakangiting sabi ni Secretary Tan. Tama, ang gulo talaga ng babaeng yan. Sa oras na ito, ayaw ipagpatuloy ni Secretary Qiu ang pagtatalo tungkol sa usapin ng pagluluto. Nakachat lang niya si Secretary Tan. Hindi nagtagal, isang mabangong amoy ang lumabas sa kusina. Maging sina Secretary Tan at Secretary Qiu, na nakakain ng maraming delicacy, ay naakit agad sa bango. Biglang tumigil ang tunog ng usapan. Sino ang nagluluto? Ang galing niya, papuri ni Secretary Tan. Ito ay isang junior. Tinawag ko siya upang kumain ngayon. Hindi ko inaasahan na siya ay marunong magluto. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito, sabi ni Secretary Qiu. Sabi ni Secretary Qiu, sa oras na ito, lalo siyang naguguluhan tungkol kay Huang Feng. Bagamat hindi pa niya nakakain ng pagkain ay napakalakas ng bango. Sa pag-aamoy pa lang ay naramdaman na niya ang pagtaas ng gana sa pagkain. Tumango si Secretary Tan. Naunawaan niya na tinawag ni Secretary Qiu ang isa sa kanyang mga junior ngayon para ipakilala siya sa kanya. Hindi ito tutol ni Secretary Tan. Sa bagay, magkampihan sila ngayon. Dapat silang higit na nakikipag-ugnayan at alagaan ang isa't isa. Wala namang masama sa pagkakakilala sa mga juniors ng isa't isa. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Qiu Ningshuang na may dalang 2 plato ng pinggan. Halata sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi man lang niya napansin ang presensya ni Secretary Tan sa sala. Si Qiu Ningshuang ay puno na ngayon ng paghanga kay Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi lamang mahusay sa pakikipaglaban, ngunit mahusay din sa pagluluto. Ngayon lang niya nakita si Huang Feng na nagluluto gamit ang sarili niyang mga mata. Ang kanyang husay sa kutsilyo at husay sa pagluluto ay nagpakita na siya ay isang veterano. Bukod dito, pagkatapos maluto ang mga ulam, hindi lamang maganda ang hitsura nito, ngunit ang aroma ay napakalakas din. Halata na ang mga ito ay mga pagkaing may hitsura, amoy, at lasa. Ningshuang, handa na ba ang mga ulam? Nakita ni Secretary Qiu na tila nakalimutan na ng kanyang anak ang sarili, kaya nagkusa siyang magtanong. Dad, bumalik ka na pala. Secretary Tan, nandito ka na. Sa oras na ito, napagtanto ni Qiu Ningshuang na maliban sa kanyang ina, ang kanyang ama at si Secretary Tan ay nasa sala din. Matagal na tayong nakabalik. Ang daming nabubuhay na nakaupo dito. Hindi mo ba sila nakita? Malungkot na sabi ni Secretary Qiu. Gayunpaman, walang gaanong kasalanan sa kanyang mga salita. Bueno, hindi ko sila nakita ngayon lang, nahihiyang sabi ni Qiu Ningshuang. Nahihiyang sabi ni Qiu Ningshuang. Then, she hurriedly called to them, nakahanda na ang mga ulam. Halika at maupo na kayo. Ilalabas ko lahat ng ulam nyo. Pagkatapos noon, tumakbo pabalik sa kusina si Qiu Ningshuang. Hindi nagtagal, lumabas siya kasama si Huang Feng. Pareho silang may dalang pinggan. Xiao Feng, sandali, hayaan mong ipapakilala kita. Babalik na sana si Huang Feng para ihain ang mga pinggan nang tawagin siya ni Secretary Qiu. Hinayaan lang niya si Qiu Ningshuang na gawin ito. Buti na lang at wala masyadong ulam. Xiao Feng, ito si Secretary Tan. Sinabi ni Secretary Qiu kay Huang Feng. Pagkatapos, nilainggan niya si Secretary Tan at sinabing, Secretary Tan, ito si Huang Feng. Siya ang nagbigay sa akin ng account book tungkol kay Tong Chenju noong nakaraan. Hello, Secretary Tan, magalang na sabi ni Huang Feng. Ikaw si Huang Feng. Malinaw na hindi lubusang nakakalimutan ni Secretary Tan ang tungkol kay Huang Feng. Kung hindi dahil sa iyo, hindi natin madadalas si Tong Chenju ng ganoon kadali. Kanina pa kita gustong makilala, ngunit naantala ako ng ilang bagay. Ngayong nakilala na kita, isa ka talagang batang talento. Naalala ni Secretary Tan si Huang Feng.
Dahil sa account book na ibinigay ni Huang Feng, hindi lamang nila nagawang mahuli si Tong Tianjun, ngunit pinayagan din siya nitong salakayin ang pangalawang in-command ng Qing Province. Nagkaroon din siya ng matatag na posisyon sa Qing Province. Malaki rin ang naitulong ni Huang Feng sa kanya. Natural, hindi niya ito makakalimutan ng ganoon kadali.